Hindi na nga nakapagtataka na marami pa ang lalong hirap dahil sa pagsasara ng iba't ibang negosyo na nagdulot ng pagtatanggal ng mga manggagawa mula sa kanilang mga pinagsisilbihan. Damay din ng marangyang kumpanya at napabalita pang maging ang mga nagmamay-ari ng sikat na kasuotan ay napaduustos na rin sa kanilang napak na kitaan. Tumamlay na rin maging ang kalakaran sa mga kilalang hotel o bahay tuluyan. Sabay na nga ngayong nag-aasa ng bawat sektor na muling bumalik dating masiglang kalakaran. Sa isang artikulo, sinulat ni Cristina Marie Ramos, nasabi niyang 90,000 negosyo mula sa maliliit at malalaking proyekto na nananatiling nakasara. Hiniling ng kalihim DTI, Ramos Lopez, na sana'y muli nang mabuksan ang mga nagsarang negosyo sapagkat anim na buwan naman na mula naman ito ay nagsara. Isang abogado ang nagsabi sa kanyang mga impormasyong artikulo ang pinamagatay ng easing the closure of business due to COVID-19. COVID talagang hindi lang pumapatay ng buhay, pati na rin ng kabuhayan. Tumpak ang kanyang tinuran. Mahalaga rin daw na makapagpasa ng tinatawag na filing of bankruptcy kung may nakita itong posibilidad sa pagkalugi. Sundin ng paano ka lang ipagbigay alam agad sa mga magagawa ang posibilidad ng tanggalan. Pabatid na rin sa iba't ibang ahensya na humahawak ng permiso sa pagpapalakad ng negosyo para sa tigil operasyon. Para naman sa ating mga ordinaryong mamamayan, ituloy natin ang pagkahit para mabuhay. Kahit na ito ay malayo sa ating kasanayan o kaya malayo sa matapos natin pinag-aralan. Ika nga, tungo sa pagbangon para napat tayo mga Pilipino, matapang na lahi. Di po ba? Di sumusuko sa anumang laban ng buhay. Di man natin nakikita si COVID-19, pero sa ating mga mata ang mahalaga, nakakakita pa rin tayo ng gatuldok na pag-asa. Hindi So ano nga ba ang ethics? Ang ethics ay ang pag-aaral sa paggawa ng tama o maling desisyon ng isang tao. Isa sa moral issues na tinatamasa ng mga tao ngayon ay ang tungkol sa pagpapatayo ng business ngayong pandemic. Mahirap magpatayo ng business ngayon dahil wala tayong kasiguraduhan kung ito ay magiging successful o hindi. Kailangan natin mag-research o magkalap pa na mas maraming impormasyon at masigid na pagpaplano bago natin ito simulan. Maaaring madaming tao ang maapektuhan kung itutuloy mo ang business na ito. Isa na dyan ang pagkalugi mo at ang mga taong kasama mo sa pagpaplano, ang oras nila na dapat pa nilang itutok sa mas importanteng bagay. Ano nga ba ang ethics? Ang ethics or etika ay nakatuon sa pag-uugali sa lipunan ng individual at interaksyon sa kapaligiran. Ano nga ba ang halimbawa ng moral? Halimbawa na lamang ito ay yung pagsasarado ng malalaking kumpanya dahil na lamang sa COVID-19 pandemic. Milyon-milyong taong nawalan ng trabaho at naapektuhan ng kanilang mga hanap buhay. Ano nga ba ang demoral? Ang demoral naman, pumapasok dito ang pagbebenta ng thermometer sa dobleng presyong halaga imbis na sa tamang presyo lamang. Isa sa mga non-moral issues ngayong panahon ng pandemic ay mga business tulad ng nagbebenta ng face mask, face shield at iba pa. Sa pamamaraan nila nito, sa pamamagitan ng pag-hoard nila ng kanilang mga produkto at binibenta nila ito sa halaga ng doble o higit pa sa normal na presyo. Okay na rin na nagbubukas ang mga tindahan ngayong COVID pandemic dahil ang daming taong maraming nangangailangan ng tulad ng mga grocery, ng mga ating mga pangangailangan, kailangan mineral. At dahil non-moral ay kailangan magbukas ang mga tindahan dahil sa mga tulad yan, may magpapasko na, kailangan ng mga batang kasiyahan at makalabas
naman sa ating mga bahay na kailangan din natin ng makapag-unwind para hindi tayo dito na nabobore sa ating bahay. Kailangan din natin ng Pasko or ngayong malapit ng araw ng kamatayan, kailangan na rin natin ng pagpupunta tayo ng sementeryo, kailangan natin ng mga tindahan. So, kailangan natin ng mga bukas na tindahan para may mapagbilhan tayo ng mga pagkain na ihahanda sa pagdalaw sa ating mga mahal sa buhay. Mabuti na rin na magbukas ang tindahan sa kalagitnaan ng COVID-19.